Okay? Ang mga ano, no, mga Syrians, Assyrians, mga Edomites, yun ang kanilang akala nila mga ganun-ganun lang. Pero no. Ang isip ng ating Panginoong Jesus ay nandito na yun sa panahon ngayon. Okay? And ako, I believe that we are now at the edge of the end times. Malapit na po tayo. At sabi po ni Jesus Christ dito sa verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Okay? Yan po ay paglalaban, okay, ng mga nasyon. At hindi lang po yan, kasama na rin po pati yung mga civil war na nangyayari ngayon sa iba't ibang mga bansa. Yan po ay mga wars na hindi natin pwedeng basta baliwalain. The third thing, okay, tuloy po tayo dahil ito medyo patindi na. Okay? Sabi ni Jesus Christ, after knowing na magkakaroon ng tinatawag na iba't ibang klaseng mga relihiyon that will deceive you Christians, you my disciples. Sabi ng ating Panginoong Hesus impliedly, sabi niya gano'n, mag-ingat din kayo dito sapagkat malalaman ninyong darating na ako because of the wars and rumors of wars. Pero hindi lang yun, sabi niya gano'n, may kasunod pa, pangatlo. Basahin natin, binasa natin yung 6, 7, may kalahati ng 7 at saka 8. The third thing na dapat nating bantayan, na maunawaan mo na there will be, that is a sign, okay, that Jesus Christ is coming back, or that's a sign of the end times, there will be widespread famines and other natural disasters. Famines and natural disasters. Sabi po ng verse 7 and verse 8, there will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Now, sabi po ni Jesus Christ dito, ito na daw po yung umpisa ng birth pains. Kanina, gusto kong balikan natin yung sinabi niya rito sa verse verse 6. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Siguraduhin ninyo sa inyong sarili na hindi kayo nababahala, hindi kayo natatakot. Okay? Ano man yung mga nangyayari sa paligid, huwag kayo masyadong mahintakutan. Well, of course, hindi naman ibig sabihin nito ay may labanan na dyan, tapos ikaw, kukuya-kuya ka, ngingiti-ngiti, dahil I'm not alarmed, I'm not afraid. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito, huminahon ka lang. Sapagkat, kung ano man ang nangyayari sa paligid, tandaan ninyo na ako ay kasama ninyo. Don't be alarmed. Easy ka lang. Amen? Okay, kaya, halimbawa, katulad nung nangyari na lumindol, okay, na nagkaroon tayo ng siyempre, mga initial na fear, natural lang yan, tao tayo eh. Hindi naman tayo robot. Pero it doesn't mean na natakot ka na initially ibig sabihin nun talagang may takot ka. Hindi, yung ibig sabihin lang nun, tao tayo, may pakiramdam tayo, naunawaan natin for the first time na ganun pala, katindi. At there's an imminent danger na pwede na tayong mamatay. Ng mga panahon, it's possible na tayo po ay mamamatay na. Ng mga panahon na pwede na tayong lamunin ng lupa na yon. Okay? Sapagkat alam po ninyo, kapag titingnan ko itong church natin, nakatingin din po ako dun sa daan. Okay? At yung daan po nito, dahil di po pa ganito pataas, para po siyang tubig. Gumaganon po. Parang po yung lupa po parang tubig, parang nasa gitna ka ng dagat, gumaganon. Okay? Ang talaga pong kasabay po yung mga poste. Kaya po yung mga poste talaga nagaganunan. Dahil yung lupa ay umaalon. Okay? Nakakatakot po. Kaya natural lang matakot ka. Ba't sabi ng salita ng Diyos, initially, pwede tayo matakot, but kalmahin muli yung sarili mo, ka matakot sapagkat ang ibig sabihin niya rito, ang mangyayari sa kanila ay hindi mangyayari sa iyo. Okay? Kasi natural lang ang tao mamatay sa mundo ito, right? Walang taong hindi mamamatay. Walang taong hindi namamatay. Lahat namamatay. Ang sabi ng salita ng Diyos dito, parang sinasabi, pero huwag kayong mabahala. Okay? Dapat silang mabahala. Why? Because hindi naman sila ligtas eh. Wala silang relasyon sa akin. Pero kausap dito ni Jesus Christ, mga may relasyon sa kanya, sabi niya, but do not be alarmed. Ito yung kanyang encouragement sa atin. Amen?
Don't be alarmed. Now, balikan po natin yung sinasabi ko kanina. Okay? Sabi nga nung kanina there will be famines and earthquakes in various places. All these are beginning of birth pains. Kung kanina, sabi niya ganon, do not be alarmed. Pero sabi niya ganon, it must happen kasi dapat lang mangyari yon. Dapat lang magkaroon ng wars and rumors of wars. Dapat lang magkaroon ng mga false teaching na yan. Kasi sabi niya ganun, dapat lang mangyari yun kasi darating ako eh. Okay? Yun ang mga sign na malalaman mong darating ako eh. Kaya dapat lang mangyari yun. Sabi niya ganun, eto na. Yung pangatlo, pagka dumarating na ito, sabi niya ganun, ginamit niya yung word na birth pains. Pagka sinabing birth pains, mga kapatid, ito po ay para sa mga babaeng nanganganak lamang. Para doon sa mga babae nakaranas na ng panganganak. Alam nila yung tinatawag na yung huling hilab. Yes, that's the word. Hilab. Alright? Yung huling hilab na yun, okay, na sobrang sakit, okay? Alam natin na yung bata, hinahatak na rin niya ang kanyang sarili palabas. Kaya yung ina, umiiri na ng todo na yun dahil ando na yun talagang ginamit ito ng ating Panginoong Hesus kung yung birth pains, hindi upang ipakita lang sa atin na masakit ang dadaanan ng mga tao bago siya dumating. Kundi para ipakita sa atin na malapit na, giri-giri na, konting panahon na lang, lalabas na ang bata pagka may birth pains na. At ganoon din ang ginamit ng ating Panginoong Hesus, ginamit din yung word of birth pains para ipaalala at ipaalam sa mga tao, sa kanyang mga anak na pagka dumating na itong mga bagay nito, ito na ang birth pains. Yung tinatawag na earthquakes, famines sa buhay natin ito. Pagka sinabi mong famines, mga kapatid ko, alam ko nasa isip natin lang dito, yung famines, ligtas ako rito, nasa Japan ako eh. Okay? Baka akala natin yung mga ibang lugar sa Pilipinas, sa Africa, ito lang yung may famines. Sa Japan, walang famine. Nagkakamali po kayo. Nung Friday po, kami po ay sinundo po namin si Josh at sinundo namin si Kaina doon sa kanyang eskwelahan. And magugulat po kayo mga kapatid, okay, bawat puntahan namin na convenience store at mabibilan namin dahil gustong kita na mainom-inom at mabili para kay Josh. Okay, dahil malayo po yung eskwelahan ni Kaina, doon po sa Yachio. Okay? Sasabihin ko po sa inyo, halos lahat sarado. Okay? Famines. Ang akala natin, ligtas tayo dito sa Japan, na famine. Alam po ninyo mga kapatid, nung gabi na nagkaroon ng Friday night, sabi ko sa misis ko, Mami, maghanda na tayo. Naglagay po kami ng isang bag, isang sports bag. Nilagay po namin doon yung konting pangginaw, mga rubber shoes namin, at saka konting makakain, at saka 1 litrong tubig. At saka mga lighter, at saka tawag dito flashlight. Hinanda po namin yon. Sapagkat hindi namin alam baka yung gabi na yon, lumakas na takbo na lang kami kahit nakapaa kami. Dahil nandun man yung rubber shoes at saka hindi mo na kinakailangan, nasa ng rubber, magsusot ako ng rubber, magsusot ako ng pangginaw, malamig sa labas. Hindi na, isang takbuhan na lang yon. Labas na lahat. Okay? Ganun ang ginawa namin. Okay? And kung magkakataon na masasabi ko po sa inyo na talagang matindi na ang mga nangyari ng mga lindol na yan, magugulat po tayo na kami, nagkakasya na lang kami sa kakapirasong biskwit na dala namin kung magugutom kami. Kahit ako'y nasa Japan na.